Kinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. Anak siya ng dating yumaong si Don Rafael Ibarra. Babalik nila galing Europa at nag-aral siya doon ng 7 taon. Maraming salamat, Kapitan. Aba, si Padre Dumaso, ang kura ng ating bayan at ang dating pinakamatalik ng kaibigan ng ating ama. Kinagagalang kung makilala kita. Usya, kinagagal ako makilala kita. Subalit hindi ko kailanman kinaibigan ang iyong ama. Iho, mag-ingat ka. Matuto ka sa nangyari sa iyong ama. Paumanin po, Senyor. Sa palagay ko po, lubos niyo kilala ang aking ama. Maaari niyo po sabihin kung paano siya nabilanggo at pumanaw? Katulad ng alam ng lahat, ang iyong ama namatay sa bilangguan. Bilangguan? Akala ko ba kilala niyo ang aking ama? Bakit siya mabibilanggo? Mahaba ang kwento, Iho. Halika, ikukwento ko sa iyo habang naglalakad tayo. Kumusta ka? At matagal na rin tayong hindi nakita. Mabuti naman, ikaw. Mabuti naman, kaso nga lang pagod ako din sa biyahe. Lagi mo ba akong naibisip? Makakapagbiyahe ka ng maigi, makakita ka ng madaming syudad at mga magagandang babae doon. Ikaw na si Maria Clara. Walang araw na hindi kita iniisip nung ako ay nasa Europa. Hindi ako nakakapaglakbay katulad mo, Crisostomo. Ang tanging alam ko lang ay ang Manila, Antipolo at ang iyong bayan. Ngunit palagi kitang inisip simula nung ikaw ay lumisan. Ito pala ang dahon na sampunay. Pinadala mo sa akin. Yan, naitago ko pa rin kahit gano'n nakatagal. Huwag mong hawakan yan! Yan ay isang liham ng pamamaalam. May tungkulin pa pala akong kailangan gawin. Kailangan ko muna umuwi sa aming bayan. Umalis ka na, hindi kita pipigilan. Magkikita na lamang tayo sa loob ng ilang araw. Dito po ba o doon? Subalit minukay nila ang lupa. Sa tanda ko, may bato sa tabi na maliit na hukay. Oh, anong nangyari sa krus? Magandang umaga, Ginoo. Nasaan po ba ang puntod sa krus na ito? Magandang umaga rin sa inyo. Saan ba laging krus? Opo, yun nga po. Sununog ko na po yung krus. Bakit nyo naman yung susunugin? Aba, yun yung utos ng matabang kura. Ang hukay, nasaan ang hukay? Naalala niyo pa ba? Ngunit napakalakas ng ulan ng gabing yun. At dahil mabigat ang kanyang katawan. Ano? Anong ginawa niyo? Wag po, senyor. Wag po kayong magalit sa akin. Dahil napag-utusan lamang kami ng kora. At di po namin sa inilipat ng libingan ng Pino. Itinapon lang namin ang bangkay sa ilog. Ano? Hoy, ikaw, anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala, hindi ako si dating kura na si Padre Damaso. Anong wala? Ipinatapon niyo ang bangkay ng aking ama sa ilog. Ay, ang sakit na likod ko. Oh, andito pa rin pala kayo. Crispin, Sergio, sama pa rin kayo mamaya. Mamaya po kami makakauwi at madami pang aming kailangan gawin. Dahil kailangan din namin ng sahod upang may mawin kami kay Inay. Sige, ganun ba? Pag-ingat kayo, lalo na skid natin. Kabagyo pa ng pagparating. Kumuha na ng tubig, Crispin. Pagod ako. Natatakot ako, kuya. Kung nasabay lang siguro tayo at kasama natin si nanay, hindi ako natatakot. Tiyaan mo, Crispin. Kapag tumila ng ulan, ay uuwi na rin tayo. Masyado na rin malalim ang gabi. Naku! Mukhang nariyan na ang sakritan at ang mayor at ang kura. Tayo ng dalawa ang babatak ng kapanaryo. Kuya, hindi naman ako nagnakaw ng 2 onsang ginto. Bakit ba nila pinipilit akong paaminin? Magagalit si nanay nito kapag nalaman niyang pinapalo ako ng kura. Di ko rin alam. Bakit sila tayo pinagbibintangan sa kasalanan hindi naman natin ginawa? Kuya, sana magkasakitan na ako para maalagaan tayo ni nanay at di na tayo babalik dito. Sana ikaw din, sana magkasakit tayong dalawa. Huwag! Saan tayo kukuha ng panggamot? Mamamatay tayo kung ganun. Sana pala nagnakaw na lang ako at ibabalik ko lang din naman at papauwi nila tayo. Sabi ko na nga ba, magnanakaw ka eh. Tawan niyo po ako, hindi naman po ako magnanakaw. Tama na po, wala po kasalanan ng aking kapatid.
Sabi ko na nga ba? Kuya! Nanakaw ka eh. Kuya! Hindi ka makauwi. Hindi mo pinapalot ang ninakaw mo. Pauwi niyo na po kami. Hinahanap na po kami ng aming inay. Hindi, alas 10 na kayo umuwi. Bawal na po kaming lumabas tuwing alas 10 at malayo pa po ang aming tahanan. Nga ba? Kuya! Nanakaw ka eh. Kuya! Sisa? Sisa? Paganda mo ako ng pagkain at nagugutom ako. Paganda mo ako ng manok. Ngunit wala ka namang binigay na pambili ng manok para iyong makain. Lintik ka? Wala kang kwenta. Nay! 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 Anak! Basilio! Nasaan si Crispin? Ikinulong po siya ng Sakristan Mayor dahil pinagbibintangan siya na nanakaw siya. Bakit nila pinagbintangan ang anak kong marangal? Dahil ba tayo nanalita lamang? Diyos ko! Bakit sabitin ng pamilyang ito? Magandang araw, Binibini. Nandyan po ba sa loob ang kura? Maaari ko ba siya makausap? Bawal! Masakit ang kura. Si Crispin po ang anak ko. Nandyan po ba sa loob? Hindi ba siya ay umuwi sa inyo? Narito nga siya, ngunit tumakas siya pagkatapos niya magnakaw ng unsang ginto sa simbahan. Kaya ng umaga ay pumunta ang kura sa korte at sigurado ako nandun ang mga guardia civil para dakpin ang mga bata. Ano? Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Diyos ko! Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Balita ko may bagong paaralan daw na ipapatay sa Ginong Ibarra. Hindi ba't maganda yan para sa mga bata? Oo. Suportado ba ito ng mga praile? Base sa narinig ko, hindi ito suportado ng mga praile. Talaga ba? Magandang araw, Senyor Ibarra. Mag-iingat ka sa paghugo, Senyor Ibarra. Senyor Ibarra, kayo na po. Oh, Senyor Ibarra, narito ka na pala. Magandang umaga, Kapitan. Salamat. Napakaganda ng iyong idea na magpatayo ng paaralan, Senyor. Aba, ila'y napaka-interesante ng inyong pinag-usapan. Ah, Padre, andyan ka na pala. Hindi ko rin nasahan ang pag-upin. Halika, sumama ka sa pananghalian. Pinag-uusapan namin kung sino-sino yung tumulong kay Senyor Ibarra sa paggawa ng kanyang proyektong paaralan. Bueno, ngunit wala akong alam sa arkitektura at sa panahong ito, tumatanggap ng kaparusahan ng mga magulang ng ahas. Ang nais ko lamang ipagkahulugan, sila ay walang lugar dito. Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay. Hindi mo lubos na kilala ang aking ama at isa ka sa tinuring na matalik na kaibigan niya. Jesus, tumawag! Maawa ka sa akin, Ninong! Jesus mo, mabuti at nakabalik ka na. Magandang umaga, Tia Isabel. Nabalitaan ko na gumanda na ang pakiramdam ni Maria Clara dahil sa gamot na pinadala ko kay Sila. Oo, at mabuti na ang kanyang pakiramdam. Naroon siya sa hardin kung nais mo siyang makausap. Maria, hindi ko alam na ganito na pala kabuti ang iyong pakiramdam. Kararating ko lamang upang ikay makausap. Ginoo, paumanhin, kundi ako nagsabi sa iyo na ako'y magtungo dito. Magkakaparito pa kaya ako bukas dito, Maria? Kahit kailan pa man, ay maaari kang pumarito. Kailangan mong umalis sa madaling panahon at sunugin lahat ng mga papeles. At saan naman ako tatakas? At iniintay ako ngayon ni Maria Clara ngayong gabi. Maynila, at doon di ka na mapapahamak at di ka na magtitiis sa pinagbibintang nila sa iyo. Tignan mo ang papilis ng aking ama. Suriin mong mabuti at baka iyan ang magpapahamak sa akin. Sino si Don Pedro Ibarra Menda? Siya ang lolo ko sa tuhod. Lolo mo sa tuhod? Hindi ba siya isang Kastila? Siya nga. Magandang gabi, Ginoo. Ano ang inyong sadya at kayo'y naparito? Sumama ka sa amin. Sasabihin ko sa inyo kapag tayo na ay nasa korte. Saglit lang po, kukunin muna namin ang gamit ni Senyor Ibarra. Sunog!
sa aking minamahal na si Maria Clara, ako ay nakatakas sa bilangguan. Tinakas ako ng kaaway kong si Elias. Sumampa ako sa harap ng bangkay ng aking ina na paliligahin kita. Di naman siya yung ina kung kaya't maaari kang magkulang sa sumpa. Isinulat ko to bago umalis. Nais kong malaman na pinapatawad na kita at mahal na mahal kita, Maria. Sanay lumigaya ka. Paalam. Nagmamahal, Crisostomo Ibarra. Ginoo, pakinggan niyo ang aking payo. Ika'y magtago sa bahay ng kaibigan sa Mandaluyong, at iyong salapi aking dadalhin sa puno ng balete sa puntod ng iyong lolo, at kayo'y lilisan sa bayan na ito. Ako'y mangingibang bayan? Ngunit di ko kayang iwan ang aking inang bayan, kahit na tila di makabuluhan ang sakripisyo ko. Paano ako? Bakit mo ako pinapalis sa sarili kong bayan? Dahil kayo ay marangya, hindi kayo isinilang para maghirap sa bayang ito. Kaya niyo bang magsagwan? Sisisid ako sa tubig at ililigaw sila. Sikapin niyong makatakas. Elias, wag! Magkita na lang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng iyong lolo. Iligtas niyo ang inyong sarili. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nay! Anong nangyari sa iyo, Nay? Nay! 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 Inay! Ikaw ba ang kanyang anak? Oo, ako nga. Makinig ka sa akin. Ang ina mo ay patay na. Teka, anong gagawin mo? Ililibing ko po siya. Saan? Sa sementeryo? Wala po akong salapi at hindi po ako papayagan ng kura. Makinig ka sa akin. Kung na ang bahala sa iyong ina, lumayo ka na at kunin mo ang salapi at gamitin mo iyon sa pag-aaral. Inay, matagal na ako hindi nakababalik dito. Narito na ako, Inay. Mag-aaral na po ako ng medisina. Si Kapitan Tiago po ang tumutulong sa akin. Pinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para lumaban para sa ating... Huwag kang lumapit kung ayaw mo mapahamak. Ibaba ninyo ang inyong baril, Don Crisostomo Ibarra. Anak ng, paano mo ko nakilala? Ilang taon na din ang nagdaan simula nung nilibing natin ang aking ina dito sa puok na to. Basilio, ikaw na ba yan? Opo, anak ko ako ni Sisa. Hindi kita papatayin. Ngunit sa iyong nalalaman, maaari ito magdulot sa aking pagkapamakan. Mabuti pa at samahan mo akong upang makamit ang aking mga layunin. Ano po ba ang iyong layon? Simple lang, ito ay pabagsakin ang pamahalaan ng Kastila. Ano po? Saan ka pupunta, Ida? Ito lang po ako kailangan manatay. Iya. Nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Tandang Salo? Oo. Unay nga siyang Indio na rapat lamang na siya'y matulad ni Tandang Basyo. Hoy! Ano ba ang ginagawa mo? Ayusin mo ang paglilis mo! Hindi kita binabayar para magtanga-tangahan! Miral! Narito ang anak ni Kabisang Talis, nagmamakawang paglayay ng kanyang ungkong. Tuwagin mo siya sa lalong madaling panahon. Miral, maawa ko kayo sa aking ingkong. Napakalaking krimen ang ginawa ng iyong ingkong, kaya narapat lamang siyang makulong. Pero sige, susulatin na ang katiwala ng liham at palayain siya. Tumayo ka muna dyan, Iha. Maraming salamat po, General. Sino yun? Napakabuti mo sa Jalpet Lasito. At sa ganon ay pinapasahan kita ng 15 araw. Oh, di ko makatarungan yun! Aba ay sumasagot ka pa. Hangal na inyo! Matatanggap ko ng gawa sa mga pinalaan, ngunit di ko tatanggap na nilay mo ako! Basilio, kumusta na si Kapitan Tiago? Ginoong Simon, malubahan ang kanyang sakit ng kanyang katawan.
parang Pilipinas, lumalaban kahit walang kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan. Basilio, kailangan na nating sumapi sa ibang grupo laban sa mga Kastila. At ang mga hindi kaalyado ay maituturing na kalaban at dapat puksain. Hindi ko alam, Ginoo. Hindi pa ako handa sa bulok. Basilio, mainatasan ako sa iyo, dapat magtungo ka sa kumbinto at iligtas si Maria Clara. At dahil sa kaguluhan na nangyari dito sa lungsod, ay maaaring hindi mo ito magawa. Ngunit, Ginoo, si Maria Clara ay pumanaw na. Pumaroon ako sa kumbento at doon ko nalaman ang balita. Ano? Anong sabi mo kay Maria Clara? Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Basilio, mabutit umuwi ka na at gawin ang mga dokumento tungkol sa'yo. Ngunit si Ginoong Simon, Wala siyang kinalaman sa mga kaganapan. May ibang kamay ang namamalakad dito. Balita ko'y hindi mga tulisan, kundi mga estudyante ng universidad. salamat. Wala na raw klase. Wala siyang kinalaman dito. May ibang kami nagpapahawak ng gulong. Ito lang ba ang unang pangyayari na may kabataang makukulong dahil sa kalayaan? Nasaan ang mga binitay at pinagbabaril? Bakit ba tayo susuko? Ay, Basilio, huwag mo nang pagkain na tumakas pa. Ina-arresto ka na namin. Oh, makakalaya na kayo. Hep. Diyan ka lang. Palabasin niyo na po ako. Kailangan ko pang puntahan si Julie. Kailangan niya ako. Palabasin niyo na ako. Kailangan ko pang puntahan si Julie. Kailangan niya ako. Bakit di kasama si Basilio sa mga kabataang nakalaya? Walang tumubo sa kanya, kaya mananatili siyang nasa kulungan. Ngunit siya ang pinag-inosente sa lahat. Parang awa niyo na po. Palabasin niyo na po ako. Hoy, manahimik ka. Wala kayong ebidensya na siya ay dapat makulong. Siya ang panakot sa kabataan at magiging simbolo sa rebelasyon. Iba pala ang pakiramdam ng taong nakapikit. Walang kalayaan, walang karapatan, at walang kasiyahan. Ano ang balak mo pagkatapos aking makalaya? Siguro pupunta na ako sa Europa. Tatapusin ko ang pag-aaral ko at mamuhay ng payapa. May nabasa akong lihim ng aking ama. Ipapakasal niya ako sa isang magandang dalaga. Sino naman ang babaeng minamalas na yan? Bakit ka na parito, Anong ko? Narito ako, friend, ng kamay mo ko dito. Totoo lang, friend. Baka naman nasiraan ka ng bait sa kulungan. Matagal ko nang itinatanggap ang nararamdaman ko, Paulita. Matatanggap mo ba akong pinag-isang asawa? Tatanggi pa ba ako? General, may bagong sulat. Basilio, makakalaya ka na. May hindi ako magandang balita para sa iyo, Basilio. Una, nawawala si Tandang preso. Pangalawa, ang iyong iniibig na si Huli ay natagpo ang nakabulagta. Naku, hindi magandang biro yan sa bagong laya, Binibini. Ngunit hindi ako nagbibiro, Ginoo. Nakikiramay ako sa nangyari. Hindi ito maaari. Hindi. Mabuhay para kay Juanito at Paulita! Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! May mangyayari ngayong gabi. Ano mangyayari? Ano ni Ginoong Simon? May itininom na bomba at sabog bro ito. Tara na, sabihan natin sila. Tara. Panginoon, sila ito ba'y nagkasamang biro? Ang sulat ay ipinadala ni Don Jesus na may bara. Ngunit, siya isang taong patay na. Huwag kayong magbalakang sa takot. Itaas ang kandila. Oh! Sino kumuha ng kandila? At ba't sumabog? Santissima, sino ang nagbigay ng regalong iyon? Maaaring si Sunod at kay Jesus may bara isa. Kailangan na nating maalis to si Simon. Ano ang nangyayari sa iyo, Ido? Ang kapalpakan sa tahanan ni Kapitan Tiago, Padre, nararapat lang na ako ay magparasaan sa aking ginawa. Pinalala ko lang ang sitwasyon ng aking bayan. Hindi pa uli ang lahat.
Humingi ka ng tawad sa Diyos. Uminom ako ng lason, Padre, at siguradong ako ay mamamatay. Narito, kunin mo ang alahas. Paano dito sa ilo?